Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred at kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So it's been a long time na hindi ako nag-upload ng video and dahil nga ako ay malapit na mag 1 year dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper, i-share ko sa inyo yung experience ko dito and masasabi ko na kapag nandito ka sa Hong Kong or dito sa Hong Kong, swerte mo kapag libre ka ng amo sa ticket pabalik sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ko dun guys, sa mga interesado mag-apply dito, ay yearly, meron tayong annual leave na tinatawag. So yearly, pwede kang umuwi and depende sa amo kung ililibre ka niya sa ticket or tayo mismo yung magbabayad. Pero sa kontrata, tayo yung magbabayad nun kasi 1 year pa lang tayo. Wala pa tayo naka 2 years. Kapag 2 years, libre talaga ang ticket back and forth. Ayan. So, i-explain ko sa inyo yung mga, kung ano yung mga pagkakaiba no, yung mga annual leave na ganyan. Kasi dati hindi ko rin yan alam. Ngayon, sa mga interesado mag-apply dito, kapag nandito na tayo sa amo, sa Hong Kong, meron tayong 7 days annual leave yearly. Kapag naka 2 years ka, and i-renew ka nila, 14 days yung ating annual leave with pay. Tapos, libre pa nila yung ticket. Pero dahil naka 1 year ka lang at gusto mong kunin yung 7 days annual leave mo, ikaw yung magbabayad nun. Pero depende sa amo kung ililibre ka niya. Sa katulad ko, kahit yung amo ko ay Koreatino, I'm so happy dahil in-offer niya sa akin na sila yung magbabayad ng ticket ko. Kasi nga daw, mabait daw ako, ganyan, hard work daw ako, ganyan. So, kahit ganun sila kakuripot sa pagkain, na-appreciate nila yung pagiging masipag natin. Ayan, check yan. Kahit hindi nila ako pinupuri, at least, sa mga ganung paraan, na-appreciate nila yung aking kasipagan. So, yung 7 days annual leave na yun, with pay, hindi magka-cut off doon yung sahod natin. Basta tuloy-tuloy pa rin yun sa loob ng 7 days na yun. And yung 7 days na yun, guys, pwede pang madagdagan yun. Kasi meron tayo dito mga public holiday. Meron tayo dito mga statutory holiday. At yung ating normal Sunday, which is ating day off tuwing Sunday. So, sa case ko, binigyan niya ako ng 10 days. Kasi yung month na pinili ko, meron kaming 7 na statutory holiday. So, isasama ko yun sa 7 days na annual leave. So, naging 9 days. And then, sakto na yung aking annual leave ay tumapat sa Sunday. So, ibig sabihin nun, another 1 day na naman yung aking idadagdag sa annual leave. So, meron akong 10 days kasi kasama na doon yung statutory holiday at saka yung Sunday holiday. Okay? So, pwede pa siyang madagdagan kasi ngayon ay January and malapit ng mag-February. Alam naman natin na kapag February ay Chinese New Year dito sa Hong Kong. So, meron na naman dong 3 days na sunod-sunod na statutory holiday. So, kinausap ako nung amo ko kung kukunin ko daw ba yung lahat na days na yun, yung 3 days na yun. Kasi tinatanong niya ako kung magde-day off daw ba ako or magtatrabaho. Ibig sabihin nun, overtime. Pag kunwari, yung 3 days na yon pinagtrabaho ka niya kasi nga dito busy kapag Chinese New Year. May extra ka na 3 days. Nagtrabaho ka dyan, di ba? Yung 16, 17, 18, babayaran ka niya ng extra na 3 days. So, ang sinabi niya sa akin, kasi pinapili niya ako. Hindi lahat pinapapili. Basta sinasabi, oh, magtatrabaho ka sa araw na yan. Wala kang magagawa. Pero yung amo ko, pinapili niya ako kung magre-rest day daw ba ako or magtatrabaho. Sabi ko, pwede nating in-negotiate kasi yung ibang mga domestic helper, and nangyayari naman talaga to. Basta as long as both agree kayo sa isa't isa, yung employer and domestic helper, kung yung mga public holiday na yon, magtatrabaho ka doon sa mga araw na yun, sa 3 araw na yon, tapos hindi ka magpapabayad. Yung 3 days na yun, hindi ka magpapabayad ng 3 days. Kasi idadagdag mo siya doon sa annual leave mo. Para, ibig sabihin yung annual leave mo, mas dadami yung araw. So, idagdag mo yung 3 days na yun. Ay magiging 13 days siya kung kukunin ko lahat yung 3 days day off ng February. So, yun nga yung share ko sa inyo. And, iba-iba tayo ng magiging kapalaran kapag nandito na tayo. Merong hindi nanlilibre ng amo.
Tulad ng amo ko, manlilibre siya ng ticket pabalik sa Pilipinas and pabalik, back and forth, of course, two-way ticket. Ayan, tapos with pay pa siya. Ayan. So, yun yung kagandahan dito sa Hong Kong, guys, kapag nagtrabaho kayo dito bilang isang domestic helper. Meron tayong mga annual leave, meron tayong mga statutory holiday, and meron tayong rest day na normal day na weekly ay meron tayong day off. Ayan, so yun yung kagandahan talaga dito. And parang ang bilis lang ng panahon kasi naalala ko, nag-a-apply pa lang ako. Naguguluhan pa ako kung saan ba ako mag-a-apply, kung sa Singapore ba o dito sa Hong Kong. Kasi noong mga time na yun, Singapore talaga yung in-applyan ko and medyo nagdalawang isip ako nung makita ko yung schoolmate ko sa medical ko, sa nagpapamedical yung aming mga agency, and hindi kaya niya ako na dito ako mag-apply sa Hong Kong. And hindi agad ako nakapag-decide. And so far, so good naman. Yung decision ko is naging okay naman kasi yung ko nga dito is kahit hindi ganun kagalante sa pagkain ay hindi naman ako bugbog sa trabaho, and basta tsaga-tsaga lang. As long as meron tayong dathong, meron tayong dollar. Ayun guys, tapos yun, gusto ko rin i-share sa inyo na kapag nandito na kayo sa Hong Kong and pinili nyo dito magtrabaho sa Hong Kong, dapat buo yung loob ninyo, marami kayong baon na pasensya, determinasyon, lakas ng loob, tiis, pusong bato, pusong mamon, lahat dapat nasa atin yan kasi hindi biro kapag dito ka nakipaglaban sa Hong Kong, guys. Kapag mahina ka, hindi ka tatagal dito. Kasi ako, 6 years na yung experience ko sa Hong Kong pero sa Hong Kong, sa Singapore pero sa Singapore kasi guys, sobrang swerte ko sa amo ni, hindi ko naramdaman na katulong ako doon. And yung experience ko dito is talagang ibang-iba sa Singapore. And alam nyo ba guys, sa loob ng 9 months na ako dito guys, and malapit na nga ako mag 1 year, so nagsabi na ako ng annual leave. So alam niyo ba guys, yung 9 months ko dito sa Hong Kong, hindi talaga siya madali para sa akin. As in talagang para akong nakikipaglaban. Alam niyo yung para kang survival everyday, ganun. Talaga hindi man yung physical na bugbog yung katawan mo, pero yung utak mo, yung stress mo, yung mental health mo parang susuko na ganyan. Maraming times na parang gusto ko na sumuko. May mga times na parang gusto kong mag 1 month notice. Kasi alam nyo ba guys, meron akong nakaredy dito na 1 month notice kasi talagang nakaka-stress dito guys. Hindi ka stress sa trabaho. Yung ibig sabihin ko, hindi ka pagod na pagod, pero yung utak mo stress na stress. Kasi dito sa case ko talaga. May ilaga akong bata, 2. And then, yung mga bata kasi medyo may maldito, ganyan. So, ganun siguro yung mayayaman. And then, amo din natin yung nakakapagpahirap sa atin dito sa trabaho. So, basta I'm so proud to myself kasi naka 9 months ako dito. Going 10 months na guys, next month is